Una, ikabit natin yung kanyang kunya or dowel pin. At kung may magnet kayo, mas mainam gamitin ito at nang hindi malaglag dahil napakaliit ng parts na ito. Huwag niyong kalilimutan nito dahil ito ang magsisilbing stopper sa gear upang mapaikot niya ang ating oil pump. And next, isunod naman natin yung gear. Ang gear na ito ang magpapaikot sa ating oil pump. At ang sunod, i-check natin mabuti ang ating oil pump kung functional or gumagana ba ito. Kapag napansin niyo bumubula habang iniikot itong gear, kung ating nilagay na oil, sinyalis yan na goods pa at okay pa ang ating oil pump. Ang oil pump ay napaka-importante sa ating motor. At dahil kung wala yan, hindi makakasirculate ang mga oil natin sa loob ng ating makina. At dito nga, kinakabit na natin ang ating oil pump. At hinihigpitan lang ito gamit ang T-wrench. At kung may torque wrench po kayo, ang tamang higpit po nito ay 8 Nm lang. At ang next naman ay yung mga parts sa ating kickshaft. Tandaan po natin yung pwesto nito. Mauna po dyan is yung plastic bushing na maliit. At sunod yung spring stopper na metal. At ang sunod naman is yung plastic spacer na mahaba. At ikabit na rin natin yung collar ng clutch housing. Mauna yung maiksi at susunod yung mahaba. At ang susunod naman natin ay yung kick return spring. At wag natin kalilimutan itong strainer. Sunod naman natin itong shifter axle or ang shifter shaft. Lagyan muna natin siya ng oil upang hindi masira ang ating oil seal. At ganito lang po ang pagpapasok niya. Make sure na sakto at nasa tamang align. At isunod na natin ang ating clutch housing at ang ating outer primary clutch. At meron po yung washer dyan. Make sure na hindi pwedeng malaglag yan. At dahil pag nakabit nyo yung clutch housing na hindi nakakabit yung washer, ay mawawalan po ng freewheel ang ating motor or tinatawag na half clutch. At dito nga, pinapasok na natin ang ating outer primary at ang ating clutch housing.